Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ngayon ang pangalawang beses na ginamit ni Coach JJ Redick ang kanyang panibagong diskarte dito kontra sa kupunan ng Toronto Raptors. Ngayon mga ropa, yung sinasabi kong diskarte yung adjustment ni Coach JJ Redick sa kanyang first five na kung saan ginagamit niya si Cam Reddish instead of kay D'Angelo Russell. Ito ang second game na ginawa niya to mga ropa, at yet so far sobrang effective naman ito dahil dalawang panalo ang kanilang nakuha dito sa lineup na to. Ngayon mga ropa, pag-usapan natin ang panibagong diskarte na to ni Coach JJ Redick, kung effective ba talaga ang ginagamit niya na to o sadyang mahina lang talaga ang mga teams na kanilang tinalo this past 2 games. Ito ang game analysis at breakdown ng Los Angeles Lakers. Simulan na natin to. Okay, game. Ito ang pangalawang game kung saan ginamit Coach JJ Redick ang kanyang first five na kung saan wala si D'Angelo Russell dito. Starting point guard Austin Reeves at ang kanyang shooting guard dito si Cam Reddish na pinaltan nga niya dito si D'Lo. Ang kanyang forwards LeBron James at Rui Hachimura at syempre ang kanyang starting center dito si Anthony Davis. Ngayon mga ropa, dito sa first quarter pansinin natin ang depensa dito ng Los Angeles Lakers. Tingnan natin kung nag-improve ba siya. Dahil nga marami ang nagsasabi na kaya daw pinaltan si D'Angelo Russell dito sa lineup ng first five ay para magkaroon ng depensa at hustle dito sa first five ng Lakers. Pero dito muna tayo magsimula sa play na to ng Los Angeles mga ropa. Ang may hawak ng bola dito at nagmamando ay si LeBron James. Pansinin natin ang depensa ng Toronto Raptors. Yung defender dito ni Anthony Davis nandito sa may left side kung saan yan yung strong side ni LeBron James. If ever na sumalaksak or umatake si LeBron James dito sa may left side, nakaabang siya dyan. Kung isipin natin, good thinking naman, good IQ play para ma-prevent nila yung pag-atake ni LeBron James dito sa kanyang strong side which is sa left. Pero ang weak point nito mga ropa, si Anthony Davis open dito sa may 3-pointer. Si Anthony Davis ay pumupukol talaga dyan sa may 3-pointer kahit nung mga nakaraang season pa. Si Anthony Davis naman ngayong season ay 35% dyan sa may 3-point line. At sa pagkakataong to mga ropa, yung 35% na yun ni Anthony Davis ay kumagat dyan sa 3-points yan galing sa pasa ni LBJ. Ngayon mga ropa, tatanungin ko kayo, worth it ba yung depensa dito ng Toronto Raptors na inabangan nila yung strong side dito ng LeBron James para ma-prevent nila yung pag-atake nito at iniwanan nila si Anthony Davis sa may 3-point line? Sumugal ang Toronto Raptors na iwan itong open sa may 3-point line. Worth it ba yun mga ropa? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion. Ngayon mga ropa, dito na tayo dumako sa depensa ng Los Angeles Lakers. Dahil nga nandito na si Cam Reddish sa first five, dapat ang depensa ng Lakers mga ropa mag-improve na compared na nandito si D'Angelo Russell na ang binibigay opensa para sa Lakers. Ngayon mga ropa, dito tayo sa play na to. Ang dinedepensahan dito ni Cam Reddish ay si Immanuel Quickley. Si Immanuel Quickley mga ropa, scorer to. Kahit before nasa New York Knicks pa siya, scorer to at ngayon nasa Toronto Raptors na siya. Nag-set ng high screen dito ang Toronto mga ropa at nakuha dyan ang depensa ni Cam Reddish. Ang tendency dito mga ropa, napaswitch ngayon si Anthony Davis at kinuha yung dinedepensahan ni Cam Reddish na si Quickley. At dahil dyan mga ropa, nalito si LeBron James, kinuha niya dito yung dinedepensahan ni Anthony Davis. At the same time, si Cam Reddish bahagyang nalito din dito. Dahil susunod sana siya dito kay Immanuel Quickley pero kinuha na yan ni Anthony Davis. Kaya ang tendency, dumikit siya dito doon sa may binabantayan ni Anthony Davis. At the same time si LBJ, dalawa silang dumikit at kumuha dito sa dinedepensahan ni Anthony Davis. Ang tendency mga ropa na pagdalwahan nila dito yung sentro ng Toronto Raptors, may naiwan na isa dun sa may 3-pointer na open. Dahil open yan mga ropa, na-anticipate yan ni Quickley kaya kinik out pass niya dito yung bola sa may top of the key 3-pointer. Basket is good naman yan para sa kupunan ng Toronto Raptors. Ngayon mga ropa, take note, ang simple yung pag-breakdown ko dito sa depensa na to ng Lakers sa possession na to ay overall na pag-breakdown ko sa depensa yung ginamit nila dito throughout this game. Ito mga ropa, another one na naman, possession to ng Toronto Raptors. Pansinin natin yung depensa dito ni Cam Reddish. Para lang siyang nagsha-shopping dito sa possession ng Toronto Raptors. Kaya andali siyang naiwan dito ni Grady Dick. At muntikan pa kang ma-slam dunk ni Grady Dick ang possession na to ng Toronto Raptors. Nagmintes lang ang tira na to ni Dick. Sa pagkakataon naman na to mga ropa, transition offense sa kupunan ng Toronto Raptors. At syempre, transition defense ng Lakers. Naiwanan si RJ Barrett dito sa may 3-pointer na open. Hindi siya nabantayan dyan at na-close out agad ng Los Angeles Lakers. Kaya ang tendency at outcome yan mga ropa, 3-pointer para kay RJ Barrett, basket is good. At hindi lang nag-iisa, magkasunod na possession ng Toronto Raptors mga ropa. Transition offense sila, fast break. This time si Grady Dick naman ang nanguna para sa kupunan ng Toronto Raptors at wala ring nakaharang sa kanya dito para sa kanyang baseline layup. Easy 2 points para kay Grady Dick, no problem. Pinapakita ko to mga ropa dahil pino-point out ko ang depensa dito ng Los Angeles Lakers na andali silang pinapasukan ng kupunan ng Toronto Raptors dito at tinitira. Kaya andali lang nakakascore ng kupunan ng Toronto dito. Sa bagay mga ropa, 2 games pa lang naman ginagamit ni Coach JJ Redick ang lineup na to. Kaya hindi pa natin makikita ang full potential ng lineup na to. Pero kasi dito sa game na to, marami ang nagsasabi na kaya nga daw pinasok si Cam Reddish dito sa lineup ay para sa kanyang depensa. Pero nakakita lang ako ng solid na depensa mga ropa nung pinasok na si D'Angelo Russell dito sa lineup. Hindi ko sinasabing magaling na defender tong si D'Angelo Russell, pero dito kasi sa possession na to mga ropa, nagpakita na magandang depensa si D'Angelo Russell at ito yung first time so far na nagpakita na magandang depensa dito ng Los Angeles Lakers at nahirapan talaga ang kupunan dito ng Toronto Raptors para magkaroon ng magandang tira.
Kaya ang outcome dito mga ropa na apektuhan ang tira ng Toronto Raptors dahil paubos na yung shot clock. Mintes ang tira nila dyan. Good defense by Los Angeles Lakers, specifically kay D'Angelo Russell. Ngayon mga ropa, ang nakikita kong positive na impact ng pag-bench si Coach JJ Redick kay D'Angelo Russell ay ang bench scoring na kayang i-provide ni D'Lo para sa kupunan ng Los Angeles Lakers. Kasi nung pagpasok ni D'Lo dito sa first quarter mga ropa, nag-ambag agad siya dito ng 2 points sa kanyang layup. Open lane yan para sa kupunan ng Toronto Raptors. Basket is good para kay D'Lo. Tapos dito din 3 minuto mahigit ang natitira sa second quarter. Pinasok ulit si D'Angelo Russell. Nakakuha agad siya ng mid-range pull-up jumper dito. Basket is good ulit para sa kanya. At bago nga matapos at bago maubusan ng oras sa second quarter ang kupunan ng Lakers, nag-emergency pass si LeBron James kay D'Angelo Russell dito at hindi naman binigo ni D'Lo dito si LeBron James dahil basket is good ang 3-pointer na yan. Ang tendency mga ropa, 55-53 na ang score. 2 puntos na lang ang kalamangan dito ng Toronto Raptors pagpasok ng third quarter. At dito sa third quarter mga ropa, ginawa na naman ng Toronto Raptors na iwanan si Anthony Davis sa may 3-point line. At sa pagkakataon ulit na to mga ropa, pasok na naman ang tira ni Anthony Davis sa may 3-pointer. Basket is good ang long bomb para sa kanya. At take note mga ropa, dito nga pala sa game na to, back-to-back triple-doubles ang dinala ni LeBron James. Nagtala siya dito ng 19 points at tumataginting na 16 assists together with 10 rebounds. At dito sa third quarter na nagkaroon ng malupitang run ng kubunan ng Los Angeles Lakers dito. Grabe ang block dito ni Anthony Davis. Harap-harapan, in your face sa player ng Toronto Raptors na to. Yun nga lang mga ropa, lumabas si Anthony Davis pagkatapos ng block na yan dahil nagkaroon siya ng injury sa mata dahil tinamaan siya ng kamay ng player ng Toronto Raptors dito sa pagsabay niya sa block. At dito sa fourth quarter mga ropa, 2 magkasunod na magandang pasa ang binigay ni LeBron James dito kay Jackson Hayes. Una dito mga ropa, slam dunk ni Jackson Hayes mula yan sa pasa ni LeBron James. 16 assists nga ang tinala dito ni LeBron James. At sunod mga ropa, alley-oop play naman ni LBJ ni Jackson Hayes dito. Easy 2 points para kay Jackson Hayes, slam dunk, basket is good. At sa play na to mga ropa, makikita natin, pansinin ulit natin ang depensa ni Jackson Hayes dito. Although tambakol na ang kupunan ng Toronto Raptors dito, pero pansinin pa rin natin yung defense na meron si Jackson Hayes. Nag-set ng screen dito ang Toronto Raptors, ibig sabihin switch na sa depensa. Nag-switch naman dyan sa defense si Jackson Hayes at sinalo niya dito yung umaatake na player ng Toronto Raptors. Yun nga lang mga ropa, ang defense niya na to ay hindi enough para pigilan ang offense na to ng Toronto. Ang dali lang siyang iniwanan at tinirahan dito ng player ng Toronto Raptors, kaya easy 2 points para sa kupunan ng Toronto dito. Ang pino-point out ko dito mga ropa, maliit yung Toronto Raptors player dito na umatake against kay Jackson Hayes. Hindi hamak na mas matangkad siya dyan in terms of size lang. At sa tingin ko naman wala namang mahirap na ginawa dito sa opensa yung Toronto Raptors player. Easy lang siya nag-layup dyan na kayang-kayang abutin ni Jackson Hayes dito. Pero dito kasi nakataas lang siya ng kamay at hinayaan niyang tumira dito yung player. Hindi man lang siya nag-initiate ng block dito para mahirapan or magkaroon ng resistance dito yung Toronto. Ang outcome niyan mga ropa, easy 2 points, basket is good para sa kupunan ng Toronto Raptors. Pero overall mga ropa, ang outcome naman itong game na to ay panalong kupunan ng Los Angeles Lakers. 6-4 na sila sa standings. Tingnan natin mga ropa sa mga susunod na games nila kung magiging effective talaga ang lineup na to ni Coach JJ Redick na coming off the bench si D'Angelo Russell. Mga ropa, pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion tungkol sa diskarte na to ni Coach JJ Redick. Pwede kayo mag-comment dyan sa baba para makapagkwentuhan tayo.